Ano ba talaga ang nangyari sa EDSA? Misunderstanding ba ang dahilan? Disclaimer. Paalala lang po, ang video na ito ay based lamang sa aking opinyon at reaksyon sa mga usap-usapan online. Wala po akong kinukumpirma bilang katotohanan. Mga kalingap, sa video na to, hindi natin maiiwasang mapaisip. Ano nga ba talaga ang nangyari? Sa mga napapanood natin, at sa mga nangyayari. Unti-unti nating nabubuo ang isang malinaw na dahilan. At base sa lahat ng iyon, parang ang ugat ng lahat ay isang misunderstanding. Minsan talaga, hindi naman kailangang malaki ang problema para masira ang samahan Isang maling akala lang, isang kulang na paliwanag, isang hindi pagkakaintindihan, pwede nang humantong sa ganito. At yon ang masakit, kasi kung tutuusin, kung nagkausap lang sana ng maayos, kung may nagpakumbaba lang sana, baka hindi ito umabot sa ganitong sitwasyon. Habang pinapanood ko, ramdam ko yung bigat, hindi man niya sabihin lahat, pero makikita mo sa kilos, sa mata, na may pinagdadaanan sila. At dito ako napaisip, ilang relasyon, pagkakaibigan, o samahan, ang nasisira dahil lang sa misunderstanding. Hindi naman natin alam ang buong kwento, pero bilang manunood, nakikita natin na pareho sigurong may pinanggagalingan. Walang perpekto, lahat may pagkukulang. Pero sana, dumating sa punto na maayos pa. Kasi sayang talaga. Sayang ang samahan. Sayang ang tiwala. At higit sa lahat, sayang ang pagkakataon na magkaayos. Hindi pa naman huli ang lahat. Kung may misunderstanding, may paraan para ayusin. Kailangan lang ng tapang at pagpapakumbaba. Kayo mga kalingap, ano sa tingin nyo? Misunderstanding lang ba talaga? O may mas malalim pang dahilan? E-comment nyo sa baba ang opinion nyo. At kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng reaction, please like and subscribe. Dahil dito, hindi lang tayo nanunood, natututo din tayo sa tunay na kwento ng buhay. Sa huli, may isang bagay tayong dapat tandaan. Hindi lahat ng problema, kailangang lumaki. Minsan, isang malinaw na usapan lang, sapat na para maiwasan ang sakit. Dahil ang misunderstanding, kapag pinabayaan, pwede nitong sirain kahit ang pinakamatibay na samahan. Kaya habang maaga pa, matuto tayong makinig, umintindi, at magpaliwanag, kasi hindi lahat ng pagkakataon binibigyan tayo ng second chance para ayusin ang lahat. Kayo mga kalingap, kung kayo ang nasa sitwasyon nila Edo at Viancy, ano ang gagawin nyo? E-comment nyo sa baba ang inyong opinyon. Gusto naming marinig ang boses nyo. Hanggang dito na lang muna mga kalingap. Ingat palagi and to God be the glory.